Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay Saturday. Madaming guro ang nagchat-chat. Napakadaming guro po ang nagchat-chat. Kasi hanggang ngayon ay wala pa silang medical allowance. Pero ang dami ko ng vlog, no? Pinaliwanag na natin na ang sabi kasi ay wala pa daw yung regular budget ng medical allowance. Kaya lang, ang comment natin kasi ang dami na kasi nagbigay, no? Oo, marami na rin yung nagbigay. Nakatanggap ng medical. Kaya lang, may diskarte pa lang ginawa din yung mga division na hindi pwedeng gawin ng ibang division. Ngayon, ang concern natin kasi yung yung mga gurong nagchat-chat na meron daw silang mga sakit. At kailangan nila yung medical allowance na cash, no? Individual lang kinuha nila eh. Or baka naman group. Individual pero baka ito yung kukuha din nila ng HMO or pambayad nila sa kanilang monthly payment sa HMO. Kasi marami nagchat-chat na meron daw silang malubhang sakit na kailangan nilang bumili ng gamot. Yung iba, nagme-maintenance. Yung iba, papa-opera. Yan. Yung iba, gagamitin sa konsulta. Alam niyo yung mga guro, kasi alam din naman nila kung ano yung branded na gamot na para sa kanila eh. No? Kasi nire-recommend din naman ng doktor yan eh. Kaya kailangan nila yung pera para makabili sila nung magandang gamot. Yung magandang gamot, kasi doktor din naman nagsasabi niyan na itong bilin mo. Diba? Kaya yung mga guro, yun ang bibilin, kaya nag-aantay sila ng pera. Kasi yung 7,000, malaki na rin yan eh. Malaki na rin yan. Baka yung iba naman, kaya inaantay na yung medical allowance, dahil sabi nila magpapa-hospital daw, baka pambayad dun sa sa monthly payment nila. Pwedeng ganun. Kaya, sa bawat buwan o sa bawat araw na delay ng medical allowance, katulad ng sinasabi ko, hindi nakakainom ng gamot yung nagme-maintenance, yun ang sabi nila, no? Tapos, hindi makakapagkonsulta yung mga may sakit na gusto magpakonsulta. Hindi magpa-hospital, yung mga gurong may sakit na gusto sana nila daw magpa-hospital, inaantay nila yung medical allowance. Kung madidelay yung medical allowance at yung mga guro hindi makakainom ng gamot, sabi nila to, hindi naman to joke eh. Wala daw silang pambili ng maintenance. Walang pang dagdag sa pang-operation nila. Paano kung nadidelay yung medical allowance, hindi nabibigay? Aabot pa kayo mga doktor? Ay, yung mga guro. Huwag naman sana, no? Nangingitil na ako, pero aabot ba sila? Yun eh, no? Kasi nalalagay sa risk yung insurance ng health ng mga guro o yung kanilang health at risk. Kasi ang purpose, 'di ba? Ang purpose ng medical allowance ay para magkaroon ng panggastos yung mga guro. Para yung mga guro, pag gagamitin sa hospital, meron silang gagamitin na HMO. Kung January wala, February wala, March wala, April wala pa rin, tapos May wala pa rin. Paano kung hindi na umabot yung mga guro dahil yan ang inaantay, no? When I say hindi na umabot. No? So nakakalungkot talaga. Nakakalungkot. Teka, bakit nga pala hindi magpunta sa sa mga public hospital?
Kasi ano din doon, no? Yung mga guro kasi, ang experience nila, yung mahabang pila kasi sa mga public hospital. Oo, hindi sila na pag napunta ka doon talagang pila no? Hindi ganun kadali sa totoo lang Hindi ganun kadali. Bakit hindi kaya yung generic ang bilhin na gamot? Bagay, pera din ang kailangan. Kaya lang, may mga doktor kasi ang nire-recommend din sa mga sakit ng mga guro, ay yung branded Diba? Ewan ko lang kung tama yung term ko, no? Diba? Hindi, kapag mga doktor, diba, pag nagre-reseta, hindi naman yan magre-reseta ng generic I-reseta nila yung pangalan talaga ng gamot na mataas yung quality. Parang ganun yan di ba? Lalo pat kung ang sakit mo ay medyo worse na. Kaya lang may kamahalan yun. Oo. Yun ang gusto nang bili ng mga guro na may sakit. Di ba? I mean, kahit ano ang ibig ko sabihin din dito, kung yun ang gusto ng guro, di ba? Wala tayong pakialam dun Kung gusto nilang magpakonsulta sa private hospital, nasa kanila na yun. Kung ano gawin nila sa 7,000 nila, nasa kanila na yun. Kaya lang ang sad point, no? Yung nadidelay yung medical allowance. No? Nadidelay yung medical allowance. Pero in fairness sa DepEd, ang sabi naman, first quarter January, February, March. Tama yung DepEd memo. Ito'y binibigay ng first quarter of the fiscal year. Mas maaga, much better. Mas maaga, siguradong insured yung health ng mga guro. Pero kung delay, hindi ma-assure yung kalusugan ng mga guro. Kasi yan ang purpose niyan Nagpapasalamat na nga tayo. Matagal nang pinaglalaban ng mga guro yan na magkaroon ng health benefits, no? Health insurance. Napakaganda niyan. Kami ni Sir Benjo. Si Sir Benjo, gamit na gamit niya yung card niya na Kaiser. Ang package doon, lagi ko sinasabi, mataas 75,000 per sakit. Marami nang kapag pinresent mo yung HMO namin, hindi ka na magbabayad hindi ka na maghihinga ng down. So, ganun kaganda talaga. Nagkataon lang na hindi pa namin due ngayon, Pero nakuha na namin dito sa Caloocan Nakuha na namin yung aming medical allowance. Ganun ang ibig natin sabihin, na napakaganda talaga ng binigay na to ng gobyerno sa atin na kahit paano ay insured yung health natin kasi meron tayong 7,000. Napakagandang programa. Napakagandang programa ng DepEd, ng gobyerno para sa lahat ng mga empleyado. Kaya lang, yung pagbibigay kasi na dapat matatanggap ng mga guro on time. Kasi kung madidelay, nalalagay sa alanganin yung pwede sabihin natin na buhay ng mga guro, no?